Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, Ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos.